as a fourth year criminology student from ISU. Mag-interview lang po sana kami pa about sa karaniwang dispute po or alitan dito sa ating barangay at kung paano na re-resolve po yung mga alitan po natin. So, sa tulong po ninyo sa pagsagot po dito is mas maiintindihan po namin kung paano gumagana yung barangay justice system natin. At yung mga sagot po ninyo is para sa pag-aaral namin po. Okay. Yun po. Ano po yung usually yung mga karaniwang dispute or alitan na nangyayari dito sa barangay po natin? Kalamitan kasi na na-encuentro ko pag nandyan ako sa barangay. Minsan yung mga boundary ng mga lupa, ganyan, yung like dun sa mga proxyete, yun din ang na-encuentro ko nun. Hindi kasi sila nagkakaintindihan sa boundary. Tapos ipapatanggal nila yung puno kasi ayaw nila yung maano yung lupa nila. Ayun yung pinag-aawayan nila. Yun yung unang naano ko dyan sa ano na yan. Sa tingin po ninyo, ano yung pinaka-dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo kaya misunderstanding kaya dito sa ating komunidad? Wala po ba silang parang hindi po ba harmonize yung mga magkakapit bahay, ganyan po? Kadalasan gano'n. Magkakaiba ng ano? Oo, prinsipyo. Hindi sila walang nagpapakumbaba. So, kapag po ba may nag-complaint, may binabayaran silang filing fee? Kung meron naman po, magkano kayo mga binabayaran? Wala. Dito sa barangay Anaconan, walang Walang filing fee. Sino po usually yung lumalapit sa inyo? Minsan po ba may times na yung nagre-reklamo, ay nagkaaway po sila, dalawa po sila pupunta sa barangay or minsan po yung complainant lang yung pupunta? Kadalasan is yung complainant talaga. Yung pupunta. Yung pupunta para mag-file siya ng demanda. Ano po yung unang hakbang na ginagawa ninyo kapag may nagreklamo about sa dispute dito po sa barangay? Kasi pag akong naka-duty, pag mayroong nagreklamo o gustong mag-file, pinapapunta ko yan kay secretary. Or kaya magpaalam muna kay kapitan and then pagkatapos kay kapitan, kung anong desisyon ni kapitan, pinapapunta kay secretary para serve ng summon. Gaano kadalas po nagkakaroon ng barangay mediation o kaya hearing tungkol sa mga na usapan yung mga about sa lupa-lupa, ganyan dyan sa barangay? Madalas, pag dito sa barangay na madalas yan. Sino po yung mga kasama ninyo pag-resolve sa mga dispute po dito sa Si secretary at saka si punong barangay. At saka minsan kung nandyan ako or yung ibang kagawan. Kung sino po yung Naka-duty. Paano po ninyo tinitiyak na parehong napapakinggan po yung parehong panig po nagre-reklamo sa kanila? Kasi actually pag ako yung nagpaharap kakausapin ko muna umpisa na dun sa barangay, mag-usap lang sila ng maayos kung sino yung complainant. Siya paunahin ko. Hindi magsasalita yung dinimanda, yung respondent. Gusto ko yung isa lang para maririnig ko kung sino ba talaga ang tama sa kanila at kung saan nag-umpisa. Ganun ang ginagawa ko. Ano po yung mga challenges o kaya mga paghihirap na madalis ninyong hinaharap sa paghawak ng mga ganitong Sa bawsi ang mahirap sa bawsi yan. Ano po yung mga alam po ninyo challenges, bakit parang mahirap po siyang i-handle? Kasi sa bawsi kasi mga yan sa DSW underage Pag mabigat ang kaso, talagang bit-bit ka hanggang sa police station, DSWD. Nakaalalay ka, oo. Kaya kailangan may knowledge ka about sa case. May mga pagkakataon po ba na hindi kayo nire-respeto or sinusunod ng mga involved na tao? Paano nyo po yun hinahandle? Actually, pag ako yung tinatawag ganyan, may nakaaway, kinukuha ko ng magandang salita. Kinakausap ko siya na lahat ng ng kakayahan ko, ginagawa ko para ko lang. Ano po yung pinakamahirap na parang alitan po na na-resolve ninyo sa duty ninyo nung kayo na po yung tagawan? Actually, yung kahapon na naman, magbiyenan. Dadalhin dapat actually sa DSWD yun, nasamahan ko. Pero kinausap ko yung bata na 17 years old na mag-usap sila kasi magbiyenan kasi sinampal daw. Kasi siyempre kahit papaano kung dalhin yan sa bayan, magkakaso or what, kawawa naman din yung asawa niya maiipit sa sitwasyon.
Kaya kung pwede, bigyan niya ng chance o wag na sa barangay, hindi na ako gagawa. Aayusin ko sila ng maayos. Pumayag naman sila. Kapag hindi po nagkakasundo yung mga magpanig ganyan dito sa kampo natin sa mediation o yung pag-uusap po nila, ano po yung next step na ginagawa po? Binibigyan kasi ng actually si Kapitan, binibigyan ng 15 days. Ewan ko lang kung inaano nila yon. Kasi dapat may 45 days daw doon. Pero pagkaalam ko kasi sa batas ngayon, hindi daw actually nasa batas yung 45 days eh. Pwede daw yan idiretso eh. Depende kay Kapitan. Opo. Sige. Gano'n po kahalaga yung pakikipag-ugnayan o kaya communication sa pag-resolve po ng mga ganitong problem? Mahalaga talaga yon. Kasi kapag yung kausapin mo yung both sides, para hindi, kasi minsan kapag hindi mo maayos yun, parang nakakahiya kung dali sa bayan, di ba? O maraming record ang barangay. So kausapin mo silang both side. Or lalo na especially yung nagdemanda kasi di ba dapat kunin mo ang load noon para kung bigyan ng pardon yung dinimanda niya, ganyan. O, pero sa mga kasamahan ko, hindi ko alam kung paano yung mga diskarte nila sa akin barangay. Nakausapin ko talaga ng ano yun kasi sasabihin ko sa kanya na pag-isipan niya muna bago niya dalhin sa bayan kung kaya niya pa yung bigyan ng chance yung tao kasi siyempre pag dinala yan sa bayan, marami din gastusin, marami kang alam na lalo na pag dinala sa korte kaagad. May mga training o kaya seminar po kayong natatanggap tungkol sa conflict resolution o kaya mediation po? Wala naman. Wala. Sa tingin niyo po, ano po yung mabisang paraan po para maiwasan yung mga ganitong dispute po dito sa barangay natin? Maiwasan po yung masyadong maraming nag-aalitan, ganyan. Minsan kasi yan, depende din yan sa pakikiusap din ulit ng barangay captain sa mga tao niya sa barangay Anakunan. Paano niyo po napapanatili yung pagiging neutral niyo po or patas sa mga situation po na gano'n yung kailangan niyo po silang pagkunin dalawa? Both sides sila pakinggan ko. Unahin ko isa, yung isa. Tapos kung pakikinggan ko kung mabuti kung saan sila nagkamali. Both sides. Tapos kung hindi naman malala, kakausapin ko yung na mag-usap sila ng maayos and then yung problema naman nila is hindi naman gaano mabigat, gano'n. Tapos yung si nagkamali naman, kakausapin ko na magpakumbaba dun sa isa para sa gano'n, mas etil yung problema nila. Kamusta po naman yung mga cooperation po ng mga residente kapag tinatawag sila sa barangay para sa mga pag nasumon po gano'n? Hindi para-pareho. May matapang. Kagaya kahapon. Matapang yung bata. Sasabihin niya pa dun sa matanda na tangina mo, hindi ako takot sa'yo. Inano ko siya na wag siyang magmalaki kahit na underage siya. Kasi yung pagsalita niya sa harap ng barangay, pamamastos sa barangay yun, pwede kitang paalisin dito ngayon. At ako rin pwede magreklamo kasi bastos ka. Ginanon ko siya. Wag mong ipaglawan sa akin na underage ka. Kasi may violation ka sa barangay. Kasi nagmura ka dito. Ginanon ko siya. Paano nyo po na tinitake record po or minomonitor yung mga kaso sa barangay, si barangay secretary? Si secretary. Sa pananaw po ninyo, ano yung pinakamalaking benepisyo or kahalagahan ng mediation or yung hearing nga po natin dyan sa barangay level, korte? Malaking bagay yun kasi kung sa tutuusin, dapat yung iba kasi. At saka kung mga pa ng barangay, binabalik din eh. Di ba? Alam niyo, binabalik din ng pulis yan. Depende lang kasi kung sa case eh. Di ba? Kung mabigat na na case yan, talagang pwede idiretso. Pero kung pambarangay yan or mga lang, yung mga chismis lang na walang evidence, gano'n, ibabalik din yan sa barangay eh. So, ayun po. Ano po yung sa inyong palagay po? Ano po yung pinagkaiba ng ginagawa na sa pamamagitan o yung mediation po at saka sinasagawa sa pag-aareglo or yung conciliation ng inyong lupong tagapamayapa? Siguro para sa akin in my own opinion, mas mabigat itong pag-aareglo kaysa sa mediation or conciliation kaysa sa mediation sapagkat ang mediation, you are there to mediate, you are there to serve in between the two
people who are actually having conflict with one another, yung pag-aareglo, it's actually the process of or the result of mediation. So in my own point of view, pag-aareglo comes after mediation. So at ngayon naman, sino usually ang nagsasagawa nito? Lupong tagapamayapa. Yung lupong tagapamayapa namin, which includes of course the barangay captain together with our yung mga lupong tagapamayapa namin, which are very essential. Bakit? Because they are actually the one who gives piece of advices to both people who has conflict with one another. So yun. Maaari niyo po bang ilarawan if ever man na alam po ninyo yung process po ng mediation po yung simula sa umpisa po hanggang sa magkaroon po sila ng settlement? So first, may pupuntang magreklamo, and then after that, gaya nga ng sabi ni Kagawad kanina, i-refer namin in our secretary para magkaroon ng record. Then after ma-record, i-refer namin kay barangay captain para sa ganun makagawa kami ng summon. And then after that, kapag i-process na yung summon, kung nadala na ito doon sa tao na pagdadalhan nito, is kinakailangan niyang mag-respond. Then after that, kung nag-respond siya, darating na kami, mag-set kami ng certain date para magkaroon ng mediation between two conflicting people. And then in the mediation process, we will of course let them know what is the concern all about. Like for example, if the concern was all about hearsays, mga chismis, if the concern is all about properties or whatever, so yun ang sasabihin namin, and gaya nga ng sabi ni Kagawad kanina, we give a certain time for them to say their piece. Bibigyan namin sila ng pagkakataon nila para masabi kung ano yung piece nila or kung ano yung hinanakit nila or whatsoever habang nakikinig yung isa. We do not let them to talk with one another na magkasabay. So yun talaga yung ginagawa naming isa sa mga effective way para sa amin or para sa successful mediation, and at the same time after the mediation, successful na conciliation na ginagawa namin. Then after nun, after magkaroon ng agreement, magkaroon ng pag-uusap, or like for example, dun sa case na kuha namin yung sustento nung father dun sa anak. So after nun, maggagawa kami ng written report na kinakailangang pirmahan ng both side, and at the same time ng witness, so that the record will become valid in that way. So yun yung ginagawa namin. Sa inyo pong karanasan, gaano po kadalas nagre-resulta yung inyong mediation sa isang matagumpay na kasunduan or settlement po? In my own point of view, it's 95 to 98%. Although I give 3 to 5% na failure. Why? Because sometimes because gaya nga ng sabi ni Kagawad kanina, ang mga tagaan na funan ay may lahing mengal talaga yan. Talagang megat orera. Sometimes, some of them really, they have their own principle in life, leading of course for them to partially, kaya ni 95% ko, kasi sometimes partially na okay, pero andun pa rin. However, ang ginagawa namin kapag ganon, kapag may mga cases kami na ganon na medyo still, meron pa ring mga grudge against one another, ang ginagawa namin is nagkakaroon kami ng monitoring, and at the same time, meron kaming post-evaluation in such a way that we go to their place, nagtatanong kami kung kumusta yung kanilang relationship, sapagkat in that way we can really look into whether yung mediation namin na 95% or the lacking
of 3 to 5% really hits the 100%, because that is actually our main goal, to mediate and to have a very successful mediation and conciliation in our barangay, because we firmly believe that as a elected officer in our barangay, we have the responsibility to maintain the peace and order in our community. Yun nga, mayroon po kayong natatandang isang kaso po na mahirap solusyonan, ngunit nagtagumpay ba din naman po kayong immediate po? Oo, meron one of the case na handle ko with the permission of our barangay captain, since si barangay captain before was in seminar, nasa Manila siya, so I was the duty during that time. So during that time merong nakaset na session on that, okay, mediation. So nasettle ko siya in such a way that mahirap siya in the beginning, because since we are just new in the politics, and at the same time bago pa lang yung mga pamamaraan, at saka hindi talaga ito yung inaral ko, so medyo bago sa akin. So yun yung naging challenge sa akin, kung paano ko i-mediate yung dalawang nag-aaway nang dahil sa lupa. And naging successful siya in such a way na nagkaroon kami ng maayos na agreement after ng mediation namin. Nagkaroon kami ng very successful na agreement between one another, na yung pinag-aawayan nila is na meron kami na pagkasundaan, and that is in between them, na wala sa kanila ang agrabyado in both sides. Mayroon pa ba kayong plano kaya programa po para palakasin yung kaalaman po na pagpapatupad ng katarungan pang barangay dito po sa barangay? Oo, actually we have a lot of plans and programs na pwede naming gawin, no? Una sa lahat diyan ay ang seminar about the rights ng mga tao, seminar when it regards into land properties, seminar when it regards into yun nga, yung mga kanilang karapatan, so that in that way we can able to give them knowledge when should they need to go to sa barangay hall para magreklamo or whatsoever. Kasi marami sa mga pagkakataon ngayon na merong mga nababiolate when it comes into media, like for example yung mga libelous words and so whatever. So program in those areas should be raised so that we can give knowledge to our people, most specifically in our community, when it regards into their rights. So yun po, bilang pagtatapos, ano po yung pinakamahalagang payo nyo na lang po or mensahe sa ating residents sa kahalagahan po ng paggamit ng ADR bago po tumulong sa court? Oo. Para sa akin, yung advice ko sa mga kapwa ko tagaan na funan, number one, they need to surrender themselves. I know that it's part of our belief, culture and traditions becoming a warrior, because nanggaling po ang mga tagaan na funan, or the one of the characteristics of mga tagaan na funan are really warriors in their own. Talaga meggat orera, ipaglaban nila kung ano yung alam nila at ipinaglalaban nila ang prinsipyo nila. Ang advice ko, we need know how to listen, we need know how to talk, we need know when to listen in such a way that hindi naman po pwede na laging nagsasalita tayo, at hindi rin po pwedeng lagi tayong nakikinig. So there should always be right time for us to listen, and that is to listen also to the concern of, like for example, yung neighborhood natin, yung mga kaibigan natin, kasi baka maaaring may point naman sila na gusto nilang ipinapunto, na gusto nilang ma-realize natin. In that way, nasasabi nila kung ano yung
mga side nila, and at the same time, you also need to tell to them that that is your, kumbaga parang yun yung nakagisnan ko or whatever, in order for us to maintain yung tinatawag nating peace and understanding in our community. And also, secondly, pangalawa, they need also to surrender themselves to the leaders of the community in such a way that they need to listen. Since pumunta sila sa barangay hall para humingi ng tulong, yan lagi ang sinasabi namin, na kung pupunta sila sa barangay hall, they need to listen to us. Kaya yung mediation namin very successful, 95 to 98%. It's because we always maintain neutrality, we always maintain yung tinatawag nating professionalism, we always maintain yung tinatawag nating yung equality between one another. Sige po. Thank you po sir sa oras and pagbabahagi po ng inyong nalalaman, and malaking tulong po yung mga sagot ninyo para sa aming pag-aaral tungkol po sa conflict resolution. Okay. Thank you.